Bakit sa akin nangyari to? Oo. Wala naman ako ibang ginagawa, 'di ba? Parang feeling ko mabuting tao naman ako. Go-getter naman ako sa mga bagay, 'di ba? Goal-oriented naman ako. Feeling ko may purpose naman ako, may passion naman ako. Ano sa palagay mo yung una kong itatanong sa'yo? Yung Syempre, crossroads na yun? nakakalakad ka na ba? Totoo. Actually, doon lumalabas sa mga ganong klaseng incident, yung lowest moment of your life, doon lumalabas yung mga taong nagtunay na nagmamahal sa'yo. Doon sa incident na yun, parang feeling ko mas lumalim yung connection, yung relationship na meron kami. And you just have to surrender everything to the Lord na parang lahat ng to may purpose. May pinare-realize siya sa'yo. So, kailangan mo lang talagang ma-realize tong mga bagay na ito. Kailangan pala talaga ng tao ng avenue para makapag-share ng kanilang deepest, darkest secret na parang kung pwedeng ang walang judgment mas okay. Alam mo yung ganon. So parang every day or every night, ang panalangin ko lang talaga is that sana nakatulong kami kahit papano dun sa mga nagsishare ng mga secrets. Kung minsan ay napapadpad kayo sa FM radio, malamang ay kilalang-kilala ninyo ang 90.7 Love Radio. May isang programa dyan, ang Secret Files, na ang host ay si DJ Rocky Terra. Kilalanin natin itong ating kaibigan na si Miss Jessie Guillem Mendoza dito sa Sensei. Kasama ako si Mr. Romar Chuka. Magandang araw at nandito tayo ngayon sa isa na namang napakasayang episode ng Sensei. Kasama natin ang isang kaibigan ko na nakilala na 2 years ago sa, ano ba tawag mo doon? World Youth Day. Pero local edition. At Yes. narito si DJ Rocky Terra. Hello, Romar! Nice to see you again. Nice to see you again. And hello po sa lahat ng mga viewers natin out there. Sa mga millions and millions of viewers. Yeah, Actually, billions. Billions. Kasi abot to hanggang the end of time. Yes, billions of viewers. Or baka trillion na. Pwede. Ayan, billions of viewers natin out there. Sana ay magandang araw ninyo ngayon. Nax. Grabe, it's... nung una tayong nagkita, you were at a crossroads in your life. Ay, oo. Alam mo ba, ano sa palagay mo yung una kong itatanong sa'yo? Yung Siyempre, crossroads na yun. nakakalakad ka na ba? Totoo. Actually, yun. Nakakalakad ka na ba? Nakakalakad na ako. Yes, Oo. nakatakbo na nga ako. Talaga? Okay. Ilang K? Mga 2K lang. Okay. Oo. 2K lang yung laman ng wallet pala. Ayun. Pero alam mo yun, nung time na nag-meet tayo, di ba, that was the time na I was still recovering from a patella fracture injury. Ano yung patella para sa So, benefit ng patella atin? fracture, patella is your kneecap. So, Okay. may naputol doon sa kneecap ko. And I went on a surgery and then, yun, nagre-recover ako ng phase na yun. And nung in-invite ako for World Youth Day local celebration, yung mag-host ako doon, di ba doon kita na-meet? Yes, oo. Yun yung first ever or first time ko ulit nasasampay ng stage or mag-host after that injury. Paano ka ba na-injure nun? Nung nahulog ka ba? Alam mo, freak accident siya. Yung Oo, tipong oo. hindi mo akalain na, ay, may aksidente palang ganun. Yung merong rampa na pang PWD, tapos ako tuluyan din ako naging PWD at that specific moment. So parang, basta, ang naalala ko lang talaga na whole feeling, it was all about my pride. Yun. Oo, naalala mo kinukwento ko Oo. sa'yo, parang pride yun eh. Alam mo, kaya naisip ko na, ay, isa sa mga dapat na ma-interview ko dito talaga yung kaibigan kong si Jessie, di ba, Jessie, si DJ Rocky. Kasi, alam mo yun, parang nung panahon na nagkausap tayo, sabi ko, ay, grabe, may lalim tong taong to. Wow! Nax! Hindi lang yun, kasi parang, naaalala ko rin, nung nag-uusap tayo, sinabi mo na,
alam mo, parang pasalamat ko na rin kay Lord itong yung acceptance mo doon sa, kasi this is Archdiocese of Manila. It was the local World Youth Day celebration. So, it was simultaneous, no, with all the different World Youth Days sa mundo. Yes, all over the world. All over the world. Tapos, tayo yung pinili na parang host ng ARCAM, yung Diocese of Manila. Kasi naalala ko, sinabi mo na, alam mo, Romar, parang pasalamat ko na rin to kay Lord yung can you tell me more about that? Yung experience mo na yan na... Kasi before the patella fracture injury, parang feeling ko, kaya kong gawin lahat. Alam mo yun, meron tayo kasing mga tao, I mean, hindi naman lahat, pero may ibang mga tao, and I'm personally speaking for myself, no, na ako mismo, parang feeling ko kaya kong gawin lahat. In the sense na, sige, mag-host ako, sige, kahit wala na akong pahinga, go, tanggap, ganyan. Lahat ng trabaho, tinanggap ko na. Yes, and, woman ka. Yes, woman. And then, gusto kong balansehin. So, nakikipag-socialize pa ako. So, lahat gusto ko na parang ma-achieve kung ano yung gusto kong i-achieve. Tapos, yung role na meron ako sa buhay, anak, kapatid, kaibigan, gusto ko lahat yun. Magawa ko. Talaga. With flying colors. Ganun yung peg ko. So, parang palaban ako sa buhay. G ako. Na parang hindi ako nagkakaroon ng time to rest. Parang may ganong moment. Tapos, biglang one day, yun nga, napalakad lang ako, tapos hindi kasi rin ako humingi ng tulong sa paligid doon, na alam ko nang na-slide ako. Imagine mo na lang kung meron akong kasama nung time na yun. I mean, may kasama ako nung time na yun, pero talagang pinilit ko na ako na lang yung mag-move forward para sa sarili ko. Pero mali pala yun. Dapat pala humingi ako ng tulong nung time na alam ko na dudulas na ako. Kasi ang nangyari nun, yung left foot ko, yung unang nag-slide. Tapos, dun sa rampa na yun, parang feeling ko, shucks, pag tinuloy-tuloy ko to, as in, dadaus-dus ako, tapos, alam mo yung butt ko, mapapasalampak sa floor. So, sabi ko, hindi. Ako na iuurong ko yung left foot ko. So pagkaurong ko, pagkabalik ko dun sa left foot ko, dun na ako nakarinig ng tunog. Tapos pagkarinig ko ng tunog, boom! As in, parang ganyan na yung itsura ko. Alam mo, hindi na ako balanse, tumayo. Tapos yung bigat, nandun na lahat sa right leg ko. Tapos yung mga friends ko, kasi napasigaw na ako nun parang nakita na ako at nakita na nila yung left leg ko na parang may mali. So sabi na nila, ano ka muna? Chill muna. Chill ka muna, ganyan. Upo ka, kaya mo bang upo? So inalalayan na ako. So yung memory ko nun, dude, siya yung parang... Vivid. Vivid pa. Tapos, naalala ko yung parang feeling ko magkakaroon ako anxiety attack, ganyan, yung hindi ako makahinga, ganyan. All because of the fact na hindi ako humingi ng tulong at that moment na parang pinilit ko yung sarili ko na gawin yun. So, parang at that moment, kumbaga, hindi ko pa agad na-realize yun Until such time na yun nga, parang siguro kailangan ng oras at panahon para i-process mo at intindihin mo kung ano bang lesson ni Lord doon sa lahat ng ito. Pero gusto ko lang mag-backtrack ng saglit. Yung sinabi mo kanina, very striking sa akin, yung very symbolic sa'yo na yung pride yung bumagsak. Oo. Bakit? What was DJ Rocky before that experience na sinabi mo na parang may pride talaga? Oo, may pride na parang kaya mo lahat. And yung moment na yun, parang hindi grounded. ko pala kaya lahat. Parang that incident humbled me to, seek help from others. Kasi, dude, yung recovery nun, it wasn't easy. It was difficult. Siguro mga 3 months and counting yun So, parang hindi ka nakakalakad agad. So, right after the surgery. There was surgery? Yes, may surgery. So, you need to recuperate. Tapos, yung leg mo, dapat naka-straight lang siya. Tapos, unti-unti lang siyang nag-a-adjust ng angle per week. Ganon siya. Tapos, magte-therapy ka. So, ganon yung recuperation pagdating sa ganong klaseng injury. So, kailangan, ito yung naalala ko As in, yung isa sa mga struggles ko nung time na yun, syempre, I need to defecate. Kaya yung mga mixturate, yung mga ganon. Hindi ako makaihi sa higaan. Sabi sa akin ng mom ko, diyan ka na lang sa sa higaan mo.
hindi ko kaya. Hindi So, kaya. kailangan kong pumunta ng banyo, paano ako maliligo, paano ako magde-defecate, magme-mixturate, yung mga ganung mga gawain na dati naman nagagawa mo, pero we ngayon took for hindi. granted, di ba? Yes, na parang ngayon hindi mo magawa on your own. So, yung time na yun, parang kailangan ko ibaba yung pride ko at sabihin sa sarili ko na hindi, kailangan ko ng tulong. Hindi na ito yung superwoman ka na, hindi, kaya ko to, ganyan. Kailangan ko ng kailangan ko pumunta sa ibang lugar, sige, ako na lang. Kailangan ko mag-host, sige, ako na lang. Kailangan ko gawin tong bagay na to, sige, ako magbubuhat lahat ng mga gamit ko. So, ganun yung sistema ko before, ganun yung dynamics ko eh. So, nung nangyari na yung patella fracture, na nagre-recover na ako, ultimo, pagpunta ng banyo, kailangan may nakaalalay sa akin. Ultimo, pagligo ko, kailangan inalalayan ako ng nanay ko, yung mga nagmamahal sa akin. And yun nga parang doon mo ma-realize na no man is an island and you really need people in your life na alam mong tutulungan ka, tsaka nagmamahal sa'yo, tsaka may care sa'yo, tsaka doon din lumalabas sa mga ganong klaseng incident, yung lowest moment of your life, doon lumalabas yung mga taong tunay na nagmamahal sa'yo So, yun yung mga realizations ko nung time na yun. It was my pride na masyado kong pinairal for the longest time, and that was a time that humbled me to accept the help of other people. Pero alam mo ba, parang nakakatuwa kasi out of that brokenness, no? Biglang nagkaroon ng light. Biglang nagkaroon ng hope din sa buhay mo na parang nakita ko mula nung pinag-usapan natin na dun nagsimulang pumasok si Lord din sa buhay mo. 'Di ba? Yung parang yung realization mo. Tapos you just launched recently when we met, no? Yung book mo rin. Yes. 'Di ba? Almost nagkasabay nga tayo na Oo, 'di ba? Para sa'yo halos pa-promote din ng libro na. Nagpa-promote ng libro. Actually, parang alam mo yung nandyan naman si Lord palagi. Pero yun nga, minsan natitaken for granted mo siya, or parang minsan naalala mo siya, pero dun sa incident na yun, parang feeling ko mas lumalim yung connection, yung relationship na meron kami. Kasi una, parang tatanungin ko pa, bakit sa akin nangyari to? Wala naman ako ibang ginagawa, diba? Parang feeling ko mabuting tao naman ako. Go-getter naman ako sa mga bagay, diba? Goal-oriented naman ako. Feeling ko may purpose naman ako, may passion naman ako. Parang ganun. And then you question the Lord kung bakit nangyayari to. So, yun nga, if you accepted that fact na parang no man is an island, you really need help, it will humble you and you just have to surrender everything to the Lord na parang lahat ng to may purpose, may pinare-realize siya sa'yo. So, kailangan mo lang talagang ma-realize tong mga bagay na ito. And hindi naman siya in a snap ma-realize mo eh. So, it took a lot of time para ma-realize ko din, diba? Kumbaga, for the longest time, parang feeling ko, go-getter ako. So, ilang taon na ako noon, diba? Tapos biglang, boom! Humble! Pero let me ask, no, let's just backtrack a bit. In this industry where you are as a DJ, nakailang years ka na ba? Or hindi mo pa nabibilang? Nabilang ko naman, nabilang syempre. Nagbibilang tayo taon-taon. Okay. Alam mo, as of the moment, 12 years na ako tagal-tagal sa na radio industry. So, next year, at around April 2026, 13 years na ako. Ang ganda. Diba? Ganun katagal na rin ako na nasa industriya. Pero, can you share your humble beginnings, no? Where you came from? Kasi I think that's where people can also relate to. Yung parang, hindi naman natin siguro makikilala si DJ Rocky na DJ Rocky na kaagad na may nakilalang-kilala ng mga iba't ibang mula. Nung nagpipicture nga tayo, mga friends ko from Luzon, Visayas, Mindanao, nagsasabi sa, uy, that's DJ Rocky. Where did DJ Rocky come from? Yeah. Lalim ba? Sorry. Sa mga magulang. Well, totoo. May oras tayo. Hindi, pero thank you, Romar, for that nakakakilig na tanong, diba? Tsaka yung mga ganung comment mo from your friends. So, I started as an intern sa Love Radio. So, there was a time nung mass communication student ako sa St. Paul University, Manila. So, may on-the-job training kami, ganyan. So, we need to complete 300 hours sa industries. So, isa dun sa mga pinili ko industry na pag-internan ko is MBC Media Group. That time, Manila Broadcasting Company. So,
parang sinabit ko yung resume ko and then it got forwarded dun sa, dito nga, sa Love Radio. So, sige, pasok ako sa Love Radio. Tapos, alam mo, naisip ko lang nung time na yun, sige, basta makumpleto ko to. Pero, gusto ko lang din naman na gawin din yung best ko. Kasi, I don't settle for mediocrity. I always aim for excellence. Yun yung lagi kong parang thinking eh. Parang, hindi, dapat lagi akong best pagdating sa pagpo-produce ng mga output ko. So, siguro, nakita nila yung potential ko, nakita nila kung gaano ako kagaling bumili ng supa. Biro lang. Tapos yun na, so nung nagkaroon ng hiring for production assistant dito sa Love Radio, ako yung top of mind nila. So hindi pa ako nakaka-graduate sa St. Paul, Manila noon. Gusto ka ng iya, no? 2013, tinanong na ako kung pwede akong right after ng graduation ko, pasok na ako sa Love Radio In as fairness. production assistant. Anong ginagawa ni production assistant? Production assistant is the one responsible for the parang events ng Love Radio. Alright. Parang mag-iisip sila ng mga parang pang-market ng Love Radio in the sense na makikipag-usap ka sa mga drivers, ganyan. Tsaka you will also assist the station manager, ganyan, and other jocks, ganyan. So, medyo wide yung ano niya, yung scope niya. Pero gusto ko din yun. I mean, gusto ko din yung position na yun. Kasi nung nakita ko siya, nakita ko yung production assistant that time, which was, who was Maria Morena, na ng Yes FM. Kasi DJ siya, din. nag-DJ na siya. Kumbaga PA siya, tapos bigla naging DJ na siya. Sabi ko, ay, gusto ko din yung ginagawa niya. Kasi, alam mo yun, pag lumalabas sa field, nagpupunta ng field, ang usap ka sa mga driver, tindera. Parang siyang research. Para siyang research. But Ground at the same time, research. At the same time, parang, makinig ng Love Radio. Yung ganong feeling. Tapos you give merchandise items, mga ganon. Yeah. Tapos, parang merong relationship na na-establish ka dun sa mga audience ng mismong brand, diba? Tapos, ikaw yung gumagawa. Parang nakaka-proud din. Kasi ako nun, sumasama ako nung intern ako dun sa field campaigns ng Love Radio. So, nakikita ko. Tapos, favorite ko yung libre lunch. Yung Bakit? Ano bang lunch? Ano yung example? Madami. Madami. Oo, Okay. minsan may pa-dessert pa sila. Oo. So parang sobrang sayang-saya ako kasi nakakatipid ako. Similar lang yan sa mga sumasali ng choir para lang sa pagkain. Ayan. Nakakatipid ako. Tapos feeling ko everyday may natututunan din naman ako. Kumbaga paano makisalamuha sa mga tao, paano makipag-usap sa mga tao. Yes. So, yung mga part na hindi ko nakikita sa usual routine ko or sa lifestyle na meron ako, dun mas lalo nabuksan yung mga mata ko dun sa field campaigns. So, ayun, sabi ko, sige, gusto ko maging production assistant. So, April 18 was my graduation. Naalala mo to? April 18, graduation day ko. April 19, first day ko sa Love Radio as production assistant. Tapos, after nun, siguro pabibo-bibo lang kasi I speak my mind eh. So, kapag meron mga pinapagawa, ganyan, medyo, again, babalik tayo dun sa favorite quote ko for myself, di ba? Yung I do not settle for mediocrity. Yes. I always aim for excellence. Eto na, after a month, biglang closed door meeting ako ng mga boss. Alright. Akala ko pagre-reporting lang ako about field campaign, anong kailangan ng mga driver, anong ganyan. Yung pala, ang sasabihin sa akin ng programming director that time was Mr. Willie Espinosa. Yung pala sasabihin niya sa akin, we're thinking of giving you the 3 a.m. to 6 a.m. slot. Ang aga? Yes! Tapos sabi ko, Yes, magdi-DJ ka. Parang, hindi ako paniwala kasi nandito ko sa Fresh field. grad. Tapos biglang magdi-DJ ako. So, ako naman, parang sabi ko, shucks, opportunity rin yun. Parang, sige, grab ko na lang. Kasi hindi naman lahat nabibigyan ng pagkakataon. Hindi naman lahat na bubuksan ng pinto sa ganitong klaseng larangan or industriya, di ba? So, sige. Opo, sige po. Tapos, pasalamat ako kay Lord talaga nung time na yun. Kasi, it is something new. Tapos, at the same time, it's an opportunity for me to grow. Alam ko na it's gonna be an opportunity for me to grow. Yeah. So, yun. Ang galing, ang galing. Pero, paano nangyari na from that young intern turned DJ na closed door meeting, paano nangyari na biglang nagkaroon ka nitong yung mga tumatawag sa'yo for help? Yung journey na yan, I'm curious because marami kang na-touch na mga buhay sa pagkakaalam ko at nabasa ko yung libro mo, of course. Salamat! Alam mo,
nung time na nagsisimula pa lang ako, medyo balikan natin nagsisimula ako. Nagsisimula ako, wala naman ako idea about love kasi NBSB ako eh. So, no boyfriend since birth. Tapos, wala rin ako masyadong lalim. I feel like napakababaw lang nung meron ako. I mean, mababaw lang yung knowledge na meron ako. Pwede akong matuto sa mga bagay na gusto kong matutunan. Pero yung experiences, the wisdom of a certain person na parang you cannot take it away from those people, diba? So, ang tanging makapagbibigay lang sa'yo nun ay experience. Of course. Diba? So, wala akong ganun. Salat ako sa experience. Sa totoo lang. Kaya, ginawa ko, okay, sige, magre-research ako, research, ganyan. Hanggang sa eventually, boom, na-in-love ako. Mga ganon, na-in-love ako. Ano, may mga colors? Hindi, wala pa ako doon. Ikaw yung na-in-love? Na-in-love ako. Tapos parang, oh my gosh, parang everyday kasi, nung time na yun, mga ad-lib ko, 5-minuter lang eh. Alam mo yung, what's that? What does so that yung ad-lib, ito yung parang it's not the time, no? Pero yung ad-lib na yun, it's your content. Okay. On air. Uh-oh. So, ito yung magsasalita ka, it's gonna be... you bring out yourself, kumbaga. Yes, kumbaga, yung script mo, yun yung ad-lib mo, so yun yung parang pag nag-on ka ng microphone, ito na yung sasabihin mo, that's your ad-lib na pinaghahandaan before ka mag-on ng microphone. Yeah. So, ganun yung ad-lib ko before. Very short, very simple, very direct to the point. Pero ang audience noon, yun, manong driver, tindera, lahat ng audience ng Love Radio. So, normally ganun. Tapos wala kang masyadong love takes, ganyan. Wala kang mga love advice, ganyan. Yung mga hugot, wala pa? Wala pa! Hanggang sa, yun, na-in-love ako. Tapos parang boom! Biglang naguhugot-hugot na ako sa radyo, 2015. And then 2016, nalipat ako sa Yes the Best. So hindi ka Love Radio pala? Hindi the whole time. Okay. So, nalipat ako sa Yes the Best. Tapos meron silang parang ni-rebrand. Sabi, okay, so mag-rebrand tayo, isip na kayo ng programs ninyo. Eh nung time na yon, parang I was still parang feeling ko recovering dun sa heartache ko na hindi naman naging kami, pero parang nasaktan ako ng sobra. Iba ba to sa dineclare mo dun sa libro? Iba pa to. Iba pa? Okay. Sige, let's get into that later. Nako, tapos eto na. So parang sabi ko, gusto ko medyo i-personalize yung mismong segment ko o yung program na gagawin ko. Kasi previously, yung in the past, ang program ko parang kung ano yung maisip ko na topic, yun lang yung ibabato ko, 'di ba? Tapos hindi ko rin naman, parang feeling ko nag-portray ako ng isang karakter na medyo malayo din naman sa akin. Alam mo yun, may ganun eh. Kasi parang it's more of finding who you are eh. And parang translating it into radio, to radio. So, bata ka pa, syempre, nangangapa ka pa, hindi mo pa alam kung sino ka ba talaga, yung ganun. You were 3 years or 4 years into the business. Yes, 3 to 4 years into the business. So, tapos, eto na, pagpasok ko dun sa kabilang stasyon naman, pinag-isip kami. So, sabi ko, bakit hindi ko gamitin yung strength na meron ako? Kasi nagte-theater ako, yun yung background ko sa St. Paul. Sa St. Paul University, Manila. Talaga? Oo, sa Tanghalang St. Paul. So, nag-president ako doon, naging actor ako, tapos Sorry, ano mga role mo? Meron ka bang mga Shakespeare, yung mga ganyan? Hindi, kasi meron kaming mga original play. Ayan. So, nakapag-sister act kami. Ako yung director. Yan. Tapos ako, yung Josephine, yung last play namin. Tapos ako yung gumanap na Josephine. So, okay. Sige, going back sa... So going back, sabi ko, bakit ko gawin yun? Tapos, si Juan Miguel Severo, diba? Familiar? Yes. Hintayin Poet ng ba Langit. siya? Yes. Taga UP Manila. Okay. UP Diliman. Ay, okay. So, actor siya, diba? Tapos, ayun, parang, na-inspire ako dun sa mga gawa niya, na parang may mga monologue. Ito yung era ng spoken word. Yes. Ba't hindi ko gawin yung gano'n, yung mag-monologue ako? So, yun na. Era din nun ng Secret Files online. Ito yung sa mga schools din na mga umuso yung... Kasi, for example, sa Ateneo Secret Files, tapos parang magta-type yung mga tao, post anonymous. Yes. Okay. FEU, Secret Files, ganyan. Yeah. Mahilig din naman ako
magbasa ng kwento, mahilig din ako magkwento, ganyan. So sabi ko, bakit hindi ako mag-storytelling? Sige. Okay. So tinry, eto na, nag-storytelling na ako, nag-launch na ako ng bago kong programa o segment, Secret Files, Rocky's Secret Files. So hindi ko akalain na parang after few weeks, na nag-e-air ako ng mga Secret Files from what I see, I mean, dun sa available online, biglang may mga nagpapadala na sa akin ng Secret Files. Paano pinapadala sa'yo? Mini-message? Via email. Okay. So, kasi meron akong call to action na parang, okay, just send your secret file to my email account, ganyan. So, yun na, doon na nag-start na parang, okay, then after nun, yun, ang dami na nagpapadala sa akin ng mga secrets nila. Kasi, doon ko na-realize na parang kailangan pala talaga ng tao ng avenue para makapag-share ng kanilang deepest, darkest secret na parang kung pwede ngang walang judgment mas okay. Alam mo yung ganun. So, yun na. Secret Files was established ng year 2016. Then, after 2 years, bumalik ako ng Love Radio. Yeah. And then, tuloy-tuloy yung Secret Files. And then, eto na. Just last year, 2024, Okay. nagkaroon naman ako ng top secrets na segment. Anong ang difference ni Secret Files? Yes. Kasi nung nilipat ako from afternoon to evening, sabi nung boss namin, kailangan ko daw mag-isip ng new segment. Dahil it's gonna be a 3-hour program. Ito yung 9 to 12. Yes, 9 to 12 midnight. Dati 3 to 5 lang ako. So, 2 hours is okay for Secret Files alone. So, ngayon, meron ako 1 hour na kailangan kong, alam mo yun? Top secret. Oo, gawan ng parang segment. So, ano ba to? Tapos, alam mo, doon naisip ko, bakit hindi na lang ako tumanggap ng call na direkta na, So, walang background at all? Walang ano? Walang kahit, Secret Files, ito yung mga taong gustong magsulat na hindi kayong tumawag. Alam mo yun, yung ganun, yung parang, iba-iba kasi tayo ng way of expressing ourselves. There are some people na kaya nila magsulat. There are some people na mas okay sa kanila na parang verbal yung communication nila sa'yo. So parang naisip ko, bakit hindi ko itry yung, doon naman ako sa mga yung kaya mag-verbalize ng kanilang nararamdaman. Medyo mas out of control yun, ha? Or, yes, okay. nakita namin na medyo mas out of control, na parang hindi mo siya agad-agad mafi-filter. Yes, because of course. kung ano man yung sasabihin niya, talagang diretso na yun na mapapakinggan ng mga listeners. Libo-libo o milyon-milyon. But alam mo yun, parang I wanna create. Nung time na yun, na nag-brainstorm ako ng self ko, tsaka nung Rocketera. Ano yun, si Rocky tsaka Jessie Gia. Nung nag-brainstorm kami, sabi ko parang, gusto kong mag-create ng isang programa na magiging safe haven ng mga taong gusto lang magbahagi ng kanilang sekreto na walang halong panghusga. Gusto ko yung tipong hindi magiging kaibigan ako sa pagkakataong ito. Which parang feeling ko hindi pa lahat naman, hindi naman lahat nagagawa ng DJ. Parang feeling ko kakaiba siya, at the same time, parang feeling ko meron tong purpose. Kasi ako, pag gumagawa ako ng programa, inisip ko lagi kung anong purpose Hindi ako yung parang, ito papatok, hindi siya ganun. Gusto ko lang yung may lalim, gusto ko may purpose, gusto ko nandun ako sa emotional na level. So, nung time na i-establish na siya, sige, ano muna siya, it's a safe haven of people who just want to share without the fear of being judgment, or without the fear of being judged, ganyan. So, yun, hanggang sa, inopen ko na siya to the public, and then, yun, every single day, iba-iba yung calls na natatanggap ko, hanggang sa, parang, wow, ganito pala katindi yung need ng mga tao ng taong to be heard, no? Ng mga taong gusto lang mapakinggan o gusto lang maglabas ng kanilang bigat na nararamdaman. So parang every day or every night, ang panalangin ko lang talaga is that sana nakatulong kami kahit papaano dun sa mga nagsishare ng mga secrets nila. Ops! Teka, nabitin ba kayo? Abangan ang susunod na episode ng pag-uusap namin ni DJ Rocky dito sa Sensei. For you right now, let me ask, what is your greatest blessing right now?
Diba? My greatest blessing, diba? I am Praggy! Congratulations! At the end of the day, ang pinakamahalaga pala talaga is yung maintindihan mo at maunawaan mo yung sinasabi ng kapwa mo o ng kabisyo mo. Yan. You surrender it. So, remove your pride and then you surrender it. Yun.